Hello guys, ako po si Net at welcome po ulit dito sa Netos. Ayan, so ang video po natin ngayon, magre-request tayo ng PSA birth certificate online na i-deliver po sa ating address. So ito yung door to door. Ayan guys, so ang link pala niyan is psahelpline.ph. Ilalagay ko na rin po sa baba sa description box or sa pin comment ang link para madirekta na po kayo dito sa page na to. So, 3 to 4 working days po pala ang delivery kapag nasa Metro Manila. Tapos outside Metro Manila, 3 to 8 working days naman. So, sa page na to, itap natin yung order now. Tapos, start a new order. Itap natin yung start a new order. Tapos, piliin natin yung birth. At i-checkbox po natin dito sa terms and conditions sa bandang baba at i-tap natin yung continue. Tapos dito naman piliin natin yung my own birth certificate and tap continue. And so ito yung mga information na kakailanganin natin para makompleto itong ating online request. So nandiyan na yung mga personal information lang naman po yan guys. Tapos tap natin yung continue. And so dito, personal information, fill up lang po natin yan. So sex, your name, middle name, last name, birthday. Tapos dito sa government ID, itap nyo lang yung drop down arrow. Tapos pili po kayo kung ano yung available na ID ang meron po kayo. Ayan. Tapos, itap natin yung continue. Okay, sunod. Make sure na tama po yung pangalan na inilagay nyo. Yung pangalan na nandun sa birth certificate ninyo po. Kasi, nagkakaroon kasi ng cases na iba yung ginagamit natin sa school or may isang minsan may isang letter na mali, ganyan. So, dapat tama po yung dapat tama po yung yung name na ilalagay nyo dyan, same doon sa inyong birth certificate. Tapos, itap natin yung continue. Ayan. So, kung wala kang tatay, i-checkbox mo to. Ayan. Na wala kang tatay. So, automatic NA na yan lahat. Pero kung may tatay ka, fill out mo po yung detalye dito tungkol sa fill out mo po yung detalye ng iyong tatay. Ayan, tapos kapag tapos ka na, itap yung continue. Okay, so dito naman, yung information naman or pangalan ng iyong nanay. So, sa nanay po, nung pagkadalaga, pangalan nung pagkadalaga or yung apelyedo. Ayan, tapos ilalagay mo dyan, tapos tap natin yung continue. Tap continue. So, dito naman your birth country. So, Philippines. Tapos, pili ka ng province. Albay. Tapos, municipality. Pili ka ng municipality mo. Okay. Tapos, tap yung continue. So, dito naman, registered on time ka ba o late registered? Pili ka dyan. So, piliin natin yung no, it was registered on time. So, ito. So, dito, saan ba, ano po yung purpose ng paggagamitan mo ng PSA? So, pili ka po dyan. Pipiliin ko yung passport and travel. Tapos, country, hinihingi yung country. So, maglalagay ako ng Hong Kong. Punta tayo ng Hong Kong. ABC. Ayan, Hong Kong. Tapos, tap natin yung continue. Okay, so may legal proceedings ka ba about sa legitimation, adoption, or may court hearings? Ayan, kung wala naman, itap natin yung none. Tapos, tap continue. So, dito, nationwide door-to-door delivery ba yan or gusto mong pick up? So, sabi ko nga, yung video natin ay para sa door-to-door. So, tap natin yung door-to-door. Tapos, ilalagay natin dito yung
recipient or yung magre-receive po sa bahay nyo. Sino ba magre-receive dyan sa bahay nyo? So, ilalagay nyo po dito. At saka yung address nyo po, make sure na tama. Ayan. So, delivery municipality, province, barangay, zip code, number, at email address. So, ilagay natin yung tamang number po para sakaling magka-problema tayo sa delivery, pwede tayong makontak. So, after yung maglagay ng information dyan, itap natin yung continue. Okay guys, so after nyo po maglagay ng inyong delivery address, itap natin yung continue. So, ito yung certificate of live birth mo. So, tingnan nyo po mabuti kung tama ba yung mga detalye. Double check natin kung tama ba yung mga detalye na nilagay natin. Tapos, so 1 copy cost 365 pesos. Ayan po guys. So, pwede tayong magbayad sa GCash or sa mga bayad center na pwede tayong magbayad sa GCash or sa mga bayad center na affiliate po ni PSA. Maglalagay ako ng video kasi magbabayad po ako sa GCash. After nito, magbabayad din po ako agad-agad. So, ilalagay ko yung link sa baba din or sa pinned comment kung paano magbayad through GCash. Ayan. So, isang copy lang kukunin ko. So, amount niya is 365 pesos. Tapos, itap natin yung itong confirm. Ayan. Tapos, tap natin yung continue. Ayan guys. So, eto, pipili lang, so, nandito yung kung saan kayo pwedeng magbayad. So, pwede yung credit card, GCash, Paymaya, ShopeePay, bayad online. Ayan. 7-Eleven pwede rin. So, pili kayo dyan kung saan nyo po gusto. Pinili ko yung GCash, pero i-separate ko na yung video ng pagbabayad para hindi masyadong mahaba yung video natin. Alam ko ayaw nyo ng mahaba. Ayan. So, ilalagay ko na lang yung link sa baba kung paano magbayad through GCash. Ayan. So, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo or nakatulong sa iyo ang video na to, paki-like naman po at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, pa-subscribe na rin po. Ayan. Nag-upload ako ng mga videos kagaya nito regarding mga online bank.